Alright, so welcome back to my channel. My name is The Vice. Alright guys, ito nga pag-uusapan nga natin about nga dito sa mga bagong balita na ating napanood sa news. So, hindi ko mapigilan na hindi mag-reaction dito sa balita nga na ito nga ay 6 trillion, no, yung budget natin for 2025. Ang tanong, saan kaya dadalhin yung 6 trillion? Ayan, no, 6 trillion budget. Ayan, no. Marcos approved the proposed, di ba? 6 trillion, 6.352 trillion national budget in 2025. Naku po. Ang tanong, saan na kaya mapupunta to? Hindi na ang tanong saan kaya mapupunta yung 6 trillion na yan? Sana maging maayos yung paggamit ng pera, diba, ng taong bayan, diba? Hindi lang yung panayang travel. So, ang daming travel na nangyari na itong taon na to at hindi lang itong taon na to, kundi nakaraang taon. At ang sabi nga, maraming ang mangyayaring, diba, pagbabago. Parang ayan, diba? So, yun nga, nakakalungkot, diba? Parang sa ngayon, hindi pa rin ho natin nararamdaman. Diba? Yung 20 kilos na bigas, yung pagbaba ng mga bayarin natin sa kuryente, tubig, diba? Hindi pa rin natin nararamdaman hanggang ngayon. At bukod nga dito, mga kababayan, hindi rin ho natin nararamdaman yung pagbaba ng mga iba't ibang presyo ng bilihin, no? Karne, gulay, di ba? Asukal, tapos yung mga nag-trending na di ba? Sibuyas. Bumaba na ang bahagya pero mahal pa din. No? So nakakalungkot po. Tapos, di ba, ito nga nagkakaroon din ng magpapasukan. Diba? O nga pala, no, ang bago na nga pala ng ngayon, DepEd Secretary na si, no, Senator Sonny Angara. Kaya sana maging maayos, kagaya ng nangyari, di ba, sa mga nagawa ni BP Inday Sara. So ito, tuloy tayo. Panoorin natin tong video. Yan. Ito yung yung nangyari doon sa palasyo, yung concert ba yun? Concert, di ba? Puro ganito mangyari doon sa susunod na taon. Di ba? Sa budget natin. Wag naman sana. Panoorin na lang natin. Tsaka natin bigyan ng reaction. Nagdaos sa concert ang Malacanang para bigyang pugay ang mga health worker dito sa bansa. Pero giit ng isang grupo, hindi concert ang kailangan ng kanilang hanay, kundi ang matagalang solusyon sa mga problema. Take note ang sabi, hindi nila kailangan ng concert. Ang kailangan nila ay pangmatagalang solusyon. Tuloy. Sa sektor, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. May music talaga no? Ito mahirap dito kasi baka ma-copyright tayo. Tuloy natin, putol-putulin na lang natin. Sa performance ng kantang Heal the World, binigyang diin ng palasyo ang halaga ng healthcare workers sa lipunan. Isa lang ang performance na yan sa mga inihang doctors sa lipunan. Isa lang ang ng gabi ang performance ni Concert King Martin Nievera. Si Pangulong Bongbong Marcos sumabak din sa kantahan ng tapatan ng mic at sabay nilang hinarana si First Lady Liza Araneta. Biruin mo, no? Ang tanong na ito, magkano kaya yung bayad sa mga yan, no? So, 100% pera pa rin ng taong bayan yan. Tuloy. Pati si Presidente, no? Si BBM, kumanta rin. Be my lady daw.
Tuloy natin. Marcos. My love will last. Be my first lady. Bahagi ito ng serye ng mga pa-concert ng palasyo para Grabe, no? Talaga yung pa-concert nila, no? Talagang pinagkagastusan. So, dito nyo makikita mga kababayan. Wala naman tayo against about nga dyan sa concert na yan. Sa nangyayari na yan. Pero, ika nga, di ba? Mas, may mga nababasa rin tayong comment na mas maganda pangaraw sana kung binigyan ng ibang ano, di ba? Kagaya nung, di ba, yung dagdag sahod or, di ba, yung mapapakinabangan nila. Hindi yung sa isang gabi lang. After nun, balik na naman sa normal. Dating gawi ba? Diba? Yun yung mangyayari kasi isang araw lang gagawin yan eh. Tapos after nyan, pagtapos lahat ng kinain mo, wala na yan. O, tuloy. bigyang pugay ang iba't ibang mga sektor. 3 mobile primary care facilities na Sa makakarating sa nasabing lahat ng concert din probinsya inanunsyo ng para Malacanang magbigay na ng may libreng serbisyo 83 mobile clinic na ide-deploy sa iba't ibang probinsya. Una nang ipinadala ang mga ito sa Central Luzon noong June 25. Pero para sa Alliance of Health Workers, Band-Aid solution lang ang mobile clinics sa kakulangan ng Grabe naman kayo, Band-Aid solution lang. Band-Aid solution, parang galos lang, no? pasilidad sa mga ospital. Ang kailangan natin yung mga pasilidad, hospital na mga malalaki na siyang talagang makapagbigay ng makapag-sustain ng mga pangangailangan at paggamot ng mga kababayan nating nangangailangan. care facility. Dagdag pa ng grupo, hindi concert ang solusyon sa mga problemang hinaharap nila. Oh, hindi daw concert. Ano magagawa niya? Mahilig si... Di ba? Mahilig yung presidente natin sa concert. Nanonood nga ng mga concert yun di ba? Party party! Yeah. Mas mahalagang taasan ang sahod nila at Yun! tugunan ang kakulangan ng empleyado sa mga ospital. Nadali nyo. Yun naman talaga dapat taasan yung sweldo. Lalo-lalo na ho sa mga public hospital. At ayusin po sana yung ano, di ba yung mga facility na ginagamit. Kasi papapansin niyo yung mga hospital natin. Di ba may nagawa nga tayong vlog, nakatenga yung isang hospital dyan sa may Taguig. Di ba may ginawan natin ng reaction, video reaction. Na tagal-tagal na yata nun, hindi pa rin nagagamit hanggang ngayon. Pero I'm sure baka sana magamit na yun. Pero ito nga, di ba mga kababayan, mas mainam po talaga, na maging ano, di ba? Mas dagdagan na lang ng aumento yung sweldo nila. Kasi kung titignan niyo yung mga health workers natin, yung mga nurse, mga ano, di ba, mga doctors, mas gugustuhin nila mag-abroad kaysa dito silbi. Kaso ang laki ho ng ng sahod ho ng doktor sa ibang bansa. At bukod nga dito, ang gaganda ng benepisyo sa ibang bansa. At pwede pa sila maging di ba, citizen. Dito sa atin, concert na lang tayo. Yun ang masakit doon. Wala namang masama doon. Pero, hindi naman ho talaga, di ba? Solusyon yun Hindi ho nakakatulong. Ika nga, di ba? Yung sabi sa video. Hindi nga solusyon yan. Di ba? Para do sa, di ba? Mga pinagdadaan ng problema ng sektor. Di ba? Ng, health workers. Tuloy. Pagkatapos po ng isang oras na konsyerto, masaya ang buhay ng mga taong nakaluklok sa pwesto. Samantala kaming mga nagpapakahirap, mga manggagawa. Pagkatapos daw ng isang oras. Di ba?
Ulitin natin sinabi niya, ha? Ulitin natin. Empleyado sa mga ospital. Pagkatapos po ng isang oras na konsyerto, masaya ang buhay ng mga taong nakaluklok sa pwesto. Samantala kaming mga nagpapakahirap, mga manggagawang pangkalusugan, ay ito, sagad na sagad ang trabaho. Nitong June 18 lang, nagbukas. Narinig niyo yun, di ba? Sabi, isang oras lang. Tapos kami mga health workers na nagpapakahirap, sagad na sagad sa trabaho. Tapos panandalian lang. Parang ano ba yung kung tawagin, short happiness. After na wala na, balik kalbaryo na uli tayo. Kayo pala. Harapin nyo pa rin yung kinabukasan. Na mahal ang bilihin at maraming tayo mga kababayan na nagugutom. Pas ang Department of Health ng 2,800 na trabaho para sa healthcare workers. Madedestino ang mga matatanggap sa mga pampublikong ospital at public health facilities sa bansa. Nagbabalita mula sa... Ito yung isang bagay talaga nagiging problema po talaga ng ating Kasi kung titignan natin yung diba, yung problema na sitwasyon ng ating mga health workers, diba? Si PRRD nga nun diba? Ilang beses niyang ginawa yung, diba, pagta-aumento ng sweldo, diba, ng mga public. Maging sa pulis, sundalo, diba, yung mga nasa sektor, iba't ibang sektor. Ginagawa ng paraan ng ating Pangulo. Diba, ni former President PRRD, hindi yun the junior. Parang wala pa ako narinig na nag-increase. Yun. Ito, panoorin nun natin kasi in other side po, ito po yung nangyayari doon sa palasyo habang may nag-concert, di ba, may kung sila yung sa di ba, ito nga sa natin sa tawag nito health workers, di ba, yung mga sektor, maaray din sila. Hindi naman daw yun ang solusyon. Paano pa po yung mga taong walang-wala? Diba? Ito, panoorin natin to. Ito pong balita na isa. Mas dumami ang mga Pilipinong nagugutom ngayong taon base sa isang survey. Ang ilan nating kababayan sa basura kumukuha ng pantawid gutom. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Sa gitna ng ingay ng palengke dito sa Divisoria, tahimik na nagmamasid ang lalaking ito. Maya-maya, ang bitbit niyang plastik, nilagyan niya ng gulay mula sa basura. Ito yung mahirap po talaga sa mga kababayan. Ito yung sinasabi ko on the other side. Diba, kung health workers natin, diba, ramdam pa rin nila na kulang. Diba, yung kinikita nila. Paano na po yung itong mga taon to nasa diba, nasa pinakamababang estado ng buhay. Na nabubuhay po, diba, sa basura. Yung kinikita nila, hindi na kayang bumili. Diba, ng 3 kilong bigas sa buong araw. Umaga, tanghali, gabi. Paano na po yung mga yan? Sa mahalo ng bilihin. At sa kakulangan ng trabaho. Diba? Kasi, yung iniisip po natin, diba, yung grabing mahal ng bilihin. Bukod dyan, yung pagbibigay ng trabaho, walang specific na, diba, na sabi lang, makakapagbigay ng maraming trabaho, makakapagbigay ng Tapos may mga animal dyan, sasabihin, magbanat-banat kayo ng buto. May nag-comment ka sa akin ganun sabi ko, ungas ka pala Baka magbilangan tayo ng trabaho, hindi ka manalo sa akin. Gago, di ba? Ayun na. Hindi niya alam kung buhay meron ako. Mukha lang tayong pogi-pogi. Joke lang. Pero salat din tayo. Dahil sa marami hong bayarin at binubuhay. Di ba? Alright, tuloy. Siya si Alan Martinez o Kuya Nognog. Pamumulot ng mga itinapong gulay at prutas dito sa Divisoria ang kanyang ikinabubuhay.
Kuya Nog, ano itong mga pulot mo ito? No? Itinda ko doon sa may kanto ng reality. Tinutumbok namin. Ito po ay mga kamatis po itong nakuha nyo no? Pwede pa po ito? Oo, pwede. Bibili rin yun. 20 lang, 20. Umalis siya ng bahay na walang laman ng bulsa at sikmura. Pero dahil sa mga pulot na ito, may maiuwi siyang ipangkakain niya at ng kanyang pamilya. 260. Pwede na ako makauwi niyan. Pangkain. Base sa 2021 Social Weather Station's National Survey, mas dumami pa ang nagugutom na Pilipino sa mga nagdaang buwan. Umabot sa 14.2% ang hunger rate, mas mataas sa 12.6% noong December 2023. Grabe yan. Sa Metro Manila ang may pinakamaraming nagugutom. Minsan ng time na hindi ako wala akong tingnan, hindi ako makakain. Hindi ka makakain. Tulog na lang ako. Tulog. Hindi totoo yun. Yung iba talaga napipilitan ng matulog. Di ba? Kahit wala nung kain. Minsan nga, isusubo mo, ibibigay mo na lang sa pamilya mo. Ibibigay mo sa pamilya mo, titipirin mo yung sarili mo. Totoo yun. Totoo yun. Kasi ako dinadanas ko rin naman din yan eh. Napagdaanan ko din yan eh. Pero thankful lang tayo kahit paano. Mayroon tayong trabaho. At bukod nga dito, may mga sideline tayo na nagagawa. So, kung tatanungin tayo dito sa vlogging na to, wala naman ho kinikita dito pa. At di ho, baka sabihin, bayaran. Yan yung mga ano eh. Yung mga tangang komento. Patuloy. Hindi lang ako nagpapala, maalis na ako ng gabi. Para kumita ulit. Para kumigising ko lang. Gigising ko lang para kumain. Dating notorious na snatcher sa Divisoria si Kuya Ay, Rodolfo, grabe. pero alang-alang sa pamilya, pilit niyang itinutuwid ang kanyang landas. Lahat na pwedeng pasukin na halap, ginagawa na po ng asawa ko ngayon, huwag lang siyang bumalik ulit sa daan. Nakakain nga po kami kung galing. Ayun nga isasabi natin, dapat may na parang, di ba, may proyekto dapat na ano na, alam mo yun, yung sa mga construction worker, tingin ko naman si Kuya, kaya naman niya mag-construction eh. Yung mga bagay na ganun ba, na sana nagagawa ng paraan at solusyon. Hindi puro party. Ay pabahay, di ba? Ang daming ano dyan eh, di ba? Yung mga, di ba, napapanood naman natin sa news. About nga dyan sa, ano, di ba? Yung mga nakatenga na ngayon na mga structure na mga pogo, gawin na ng pabahay. Para mapakinabangan ng mga taong to, di ba? Ng mga walang bahay talaga. Yung mga nakatira sa creek, mga nakatira sa ano. Diba? Tuloy. Masama-sama, parang hindi ka po nabubusog din, ma'am. Dito naman sa Happyland sa Tondo, mga tira-tirang karne na galing sa basura ang pantawid gutom. Uy, totoo yan. Nakita ko yan. Kasi napunta rin ako dyan eh. Nakita ko yan yung ano. Kung tawagin mo yung pagpag. Hindi totoo. Pagpag mo kung tawagin yun. Yan. Pero yan, nilulubog mo sa mantika na mainit na mantika para mamatay yung mikrobyo. Ulam ng Tondo. Yun ang tawag namin dito sa pagpag. 20 pesos na pero marami na. Sulit na pag kumain. Isa sa mga nagtitinda ng pagpag si Aling Nelly. Ikaw rin ma'am, kumakain ka rin talaga? Oo, araw-araw. Lahat ng anak ko kumakain. Gaano po nyo katagal itong hinuhugasan? Mga 2 oras po. Minsan nga lang, kung malaman ko parang madulas yung inasal, parang bahaw, nahugasan ko po ng sabon. Ito po ay 50, 5 hanggang 6 na peraso. So, kasya daw po ito sa may 6 o kaya 10 pamilya. 14 na taon nang may feeding program sa lugar ang grupong Project Pearls. Hindi namin magagawa yung iba namin mga programa kagaya ng edukasyon at empowerment or livelihood kung ang hindi una natin. Ito nga isa, di ba, excuse. Ibig sabihin nga mga kababayan, mas uunahin nila yung pagkain kesa nga naman doon sa edukasyon. Kasi kung yung pagkain nga hirap na sila, paano pa yung pagpapaaral?
Yun yung isang bagay na mahirap po talaga sa atin. Kasi, aminin man ho natin o hindi, wala ho talagang direksyon o walang konkretong plano ang gobyerno natin. Aminin natin, di ba? Huwag tayo magbulag-bulagan. Kasi kung totoo, di ba, dapat, wala ho ganitong mapapanood. Wala ho tayo makikitang ganito. Kung meron man tayo nito, ilan lang. Pero hindi ho eh. Sa araw-araw na ginagawa ko sa aking trabaho, pag-iikot, ang dami ko nakikitang ganito. Hindi lang sa Manila. Sa iba't ibang lugar dito sa NCR. Totoo yan. Ibibigay na suporta ay yung pagkain. Kaya yun talaga yung isa sa mga tinatawag natin ang core program ng Project Prince. Noong 2015, isang bata raw ang namatay matapos malason sa pagkain ng pagpag. Kaya naman mas lalo pang dinalasan ng Project Pearls ang kanilang feeding programs. Pangarap ng grupo na balang araw, wala ng Pilipinong magugutom. Nagbabalita mula sa frontline. Bea de Guzman, News 5. Yun, di ba? Ayun yung ano John, di ba? Kita niyo yung other side habang nag-concert, travel, ang daming Pilipino nagugutom. Ay ako nga eh, may nag-PPM sa akin, minsan nangihiram ng pambiling pagkain. So ako naawa naman ako, hindi naman tayo mayaman, pero yun, pinahiram ko rin, di ba? Ginigigas na lang natin. Eh kaso malayo kasi, kaya yung nangihiram. So hanggat kaya naman natin tumulong, tutulong tayo. Kahit hindi naman tayo kumikita na malaki. Di ba? Wala pa nga tayo kinikita dito eh. Ano ba eh? Di ba? Ito nga, pinag-uusapan lang naman natin. Di ba? 6 trillion ho yung budget next year. Ang tanong ho talaga, bilang mamamayan, ako bilang mamamayan, bilang netizen, di ba? Saan kaya mapupunta? Ano kaya yung magiging ng bansa natin? Ano yung magiging lagay? Yun ho yung sitwasyon na tinatanong natin, ano yung mangyayari sa susunod na taon. Lalo na ho mag-e-eleksyon. Ito ba isang bagay niyan? Napansin nyo pag mag-e-eleksyon, lumalabas na malalaking budget. Kalawat kanan yung bungkala ng kalsada. Ba? So, sana naman maging maayos yung paggamit ng budget na 6 trillion. Hindi na mapunta sa concert, travel. Kasi, mula noon hanggang ngayon, di ba? Marami pa rin hong Pilipino nagugutom. Hindi ko sinasabing perfect yung gobyerno natin. Wala naman nung perfecto. Kahit nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi naman ho talaga perfect. May mga tao pa rin ho nagugutom. Pero bibilib ka lang dun sa matanda kay PRRD, diba, kay Pangulong Duterte. Kahit nung pandemic, kahit nung pandemic, di ba? Nagawan ho ng paraan. Buong Pilipinas po yun, buong mundo. Tayo ng mga Pilipino, dito sa bansa natin, sa Pilipinas, ginawa ng paraan na walang magugutom. Nandyan yung iba't ibang sektor, di ba? Local LGU, from national. Inano ng ating presidente na dapat wala hong magugutom sa panahon ng pandemic. Naramdaman naman natin yun, naramdaman ko din. Yung iba siguro hindi na naramdaman. Sabi nila, sa mga komento nila, ewan ko kung totoo. Kasi, ako, naramdaman kay national, lokal, barangay, hanggang sa pinakamababa, barangay, di ba? Naramdaman ko. Ang tanong dito, bakit yung iba hindi daw nila naramdaman? Katarantaduhan. Sasabi, pinipili lang daw binibigyan. Baka naman mamaya, nasa ibang bansa ka, naghahanap ka dito sa Pilipinas. Yun, anyway, at binigyan lang natin to ng reaksyon itong mga balita na to at naging storya sa magkabilang, di ba, mundo. Kung ang health workers ay nahihirapan,
meron ding mas nahihirapan pa hindi sa pinakamababang ano ng buhay, ng estado ng buhay. Diba? Kasi hindi naman nila mararamdaman yun, lalo-lalo na po yung mga nasa palasyo. Kumakain nga sila steak. Habang mga kababayan natin, ang kinakain, inuulam, pagpag. Diba? Sabi nga ni PRRD, diba? Ito kainin lang natin, pagpasensyaan nyo na itong ano, diba? Kung ano, diba? Yung galunggong, angkong, gulay na ano. Pero yung administrasyon nga, pa-steak na lang. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Hindi naman natin pera yan. Kung ano meron dyan, pagsalusaluhan natin. Siya mismo hindi niya maatimin eh. Kasi alam niya, may mga lugar na ganito na hindi nakakakain na maayos at may mga taong nagugutom. Nakita niyo yung ano, yung pagkakaiba? Dalawa, example uli yun, di ba? Alright, so yun lang naman, binigyan natin ito ng reaction itong mga video na to at itong balita na video. At ito nga huwag niyong kalimutan mag-like sa ating YouTube channel at mag-subscribe, and don't forget to share ang ating mga video na ginagawa na video reaction. And don't forget to like and follow na rin sa ating TikTok account and Facebook. Alright. Ingat po kayo and God bless.